Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang oras po 6:36. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal. Kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay 12 sa buwan ng Marso 2026. Isang mainit na araw para sa ating lahat. At napakainit din ang mga pangyayari para sa DZRH at sa aming DZRH reporter, si Misael Boy Gonzales Jr. At alam ko po na marami sa inyo ang nag-aantay ng pahayag mula sa akin. Wala po kayong mapapalasan ngayon. Hindi naman. Dahil inirerespeto po natin ang mga proseso, no? At nasa korte na po ang mga kaso ni Boy Gonzales. Para po sa kaalaman ng lahat, ito lang, bibigyan lang kulang kayo ng kaunting background. Si Boy Gonzales po ay meron siyang vlog. Siya po ay kinokontak ng mga tagapakinig natin, no, dito sa Maynila at even sa labas ng Maynila para naman po manghingi ng tulong. Kuya Boy, yung basura dito sa amin hindi pa nakukolekta. Kuya Boy, yung problema ng aming kapitbahay, yung problema ko sa aking kapitbahay, ninanakawan kami ng kuryente. Kuya Boy, may ganito kaming problema. Kuya Boy, hindi nakukolekta yung mga basura. Kuya Boy, may ganito, barado ang aming, ano ba dito sa Maynila, yung Pulasi kasi sa amin yung tinutuluan ng domain ng mga sewage system, drainage system, ganyan ang mga nai-encounter na mga problema ni Boy. Usapang Legal. At araw-araw po yan. At para po sa mga hindi na nakababatid, tumutulong po si Boy on and off the air. Ibig pong sabihin, ilang porsyento lamang po, yung mga inire-report dito sa atin ni Boy Gonzales. Marami po doon ay, marami po doon, sa mga insidente, ay nagsisilbi, o sa mga maraming pagkakataon, ay nagsisilbi pong link si Boy Gonzales, sa mga tagapakinig natin, sa mga sumusuporta at naniniwala sa kanya at sa mga ahensya ng gobyerno para po ma-aksyonan ang kanilang mga hinaing. Usapang Legal. Kasama na po dito, dahil ako naman po ay nagsisilbing abogado ni Boy Gonzales, at ako po ay itinilaga, nakatalaga ng kumpanya, para tulungan si Boy Gonzales sa kanyang mga kinahaharap na mga kaso. Dahil po dito sa mga pagtulong na ginawa ni Boy Gonzales, siya po ngayon ay nadidiin sa ilang mga kaso at yun po ngayon ay pending sa korte. Sa pagpasensya na po ninyo dahil in-advise namin si Boy Gonzales bilang pag-iingat na hindi muna siya tatanggap at mag-i-entertain ng mga request for assistance, at ang sabi namin, i-endorse kay Miss May Binauhan kung ano man ang mga concerns na inilalapit ninyo sa kanya. Huwag po kayong magtatampo kay Boy Gonzales dahil pinangangalagaan din po namin si Boy Gonzales dahil ayaw naman po namin
sa ganong edad ay mabubulok pa siya sa kulungan. Usapang Legal. Hindi naman po namin sinasabi na may kasalanan si Boy Gonzales, pero kapag ka po kasi nasa korte na ang mga kaso, wala naman pong kasiguraduhan ang lahat ng bagay. Nakadepende po ito, una sa mga ebidensya, pangalawa sa huwes, at kaya nga po tinutulungan po ng kumpanya si Boy Gonzales, isang veteranong mamamahayag, veteranong reporter ng DZRH, 1990s pa or late 80s pa po na reporter si Boy Gonzales. Usapang Legal. Ako po naliligo pa ng walang saplot, Boy Gonzales na po yan. Si Boy Gonzales pa ay Boy Gonzales na yan. May buhok pa po si Boy Gonzales. Ako'y reporter na po dito si Boy Gonzales noon. Ako po ay naliligo pa dun sa, ano ba yung bombahan kasi, di ba? Ang tawag doon? Poso ba yun? Yung poso ng walang saplot. Boy Gonzales na si Boy Gonzales dito sa nag-iba pang himpilan pagkatapos late 80s ay nandito po siya sa DZRH. Usapang Legal. So yun po, mga paglilinaw lamang. Hindi na po ako magdi-discuss further ng tungkol sa kaso dahil ang mga ito po ay nasa korte na. Pero ibinabalita ko po sa inyo na meron pong pending na 4 na kaso si Boy Gonzales. 3 doon may kinalaman po sa pagtulong sa mga tagapakinig ng DZRH at sa mga humihingi ng tulong mula kay Boy Gonzales. Usapang Legal. So dakuan po natin ang ating talakayan tonight. May kinalaman po, wala nang kinalaman kay Boy Gonzales, pero may kinalaman po sa problema ng ating kababayan. Dito na lang muna natin idaan. Sabi po kasi attorney, pinapirma nila si mama sa dokumento. Sabi ay para po sa hatian ng mana. Yun po pala, nililipat ang kanyang karapatan sa kanyang kapatid. Usapang Legal. Ang tanong, attorney, ano po ba ang pwede namin gawin? Hindi ko po malaman kung paano na pumirma itong nanay ng tagapakinig natin, kung ito ba ay may fraud or panluloko, kung ito ba ay no read no write, kasi may pagkakataon po sinabi para sa hatian, pagkatapos ay maaring no read no write, hindi na intindihan dahil Ingles, kasi hindi man po lahat sa atin ay nakakaintindi ng Ingles, or kung nakakaintindi man, ang mga legal terms po kasi ay usually mahirap pong intindihin. Usapang Legal. O kung ito naman ay nailipat, napirmahan dahil sa produkto ng sobrang pagtitiwala, fraud, nagkaroon ng fraud, panloloko, panlilinlang, panggagancho, o kung tinamad lang ang nanay ng ating nagpadala ng question, kaya pinirmahan niya ito, pinirmahan niya ang dokumento. So tatalakayin po natin isa-isa ang ganitong sitwasyon. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayong magpadala ng inyong tanong bilang comment sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube, o kaya naman po or DZRH News Television sa YouTube bilang comment, o kaya naman po bilang comment naman sa DZRH News at DZRH News Television Facebook Live tonight. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy pa rin po ang ating paalala sa ating mga kababayan sa mga bansang naapektuhan ng giyera. At syempre pa ang request din po namin ay ang patuloy na pagdarasal para sa ating sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa ibang bansa na naapektuhan ng giyera. Usapang Legal. But of course, hindi lang po sila ang apektado ng giyera dahil tayo po dito sa Pilipinas, napatunayan natin na sa mga gasolinahan matatagpuan ang totoo at matinding pagmamahal. Yun nga lang, matinding pagmamahal ng fuel. Hindi yung pagmamahal na pwede mong akap-akapin paggabi. O pwede mong lambing-lambingan at pwede mong yayain na manood ng sine, o pwede mong yayain na mag-dinner or steak night, o pwede mong yayain na makipag-date. Ito pong uri ng pagmamahal na ito ay pagmamahal na hindi natin
gusto. Usapang Legal. Okay, magandang gabi sa iyo, Melvin Letrodo. Magandang gabi din po sa inyo, Teresita Atienza. At syempre pa yung iba pang mga nanunood sa atin. Magandang gabi, Maricor Angeles, Maya Bell, Grace Recta na Imbag Arabii, Del Rozo Loren, at maraming iba pa. Yung mga nakikimarites, okay lang po yan. Basta legal na paraan. Oy, maraming mga nanunood sa atin at maraming curious, ano? Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Grace Recta at yung iba pang mga nanunood sa atin dyan. Binabati ko rin po ang mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Ate Cathy Seco nag-celebrate siya nung isang araw. Parang nabati ko na yun, ano? Magandang gabi din po sa mga taga Benavista, Marinduque. At yung uncle ko nanonood sa atin gabi-gabi pero hindi ko naman nababate. Si Tio Marino Castillo, magandang gabi po dyan sa inyo sa Quezon City. At lahat po ng mga nanonood sa atin sa MPD, Manila Police District, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At syempre pa yung iba pang nagpaabot ng kanilang concern, maraming salamat po. Okay, dakuan po natin ang ating magko-commercial pa ba tayo? Dakuan po muna natin ang ating, bigyan mo lang ako ng a couple of minutes no, sa kapag ka po, no, gusto ko lang pong ipaliwanag na kung ang sitwasyon ay no read, no write. Kinakanta to ng nanay ko, no read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? But anyway, kung halimbawa po sa sitwasyon na ang pinapirma ng dokumento ay no read, no write at hindi niya naintindihan, hindi na ipaliwanag sa kanya ng maayos kung ano ang nilalaman ng dokumento. In short, no, ang pagpirma niya ay dulot ng kanyang kamangmangan, maari pong walang bisa ang pinirmahang dokumento. Kahit pa mapatunayan, no, na ikaw nga, Rina Seco, mangmang ka, pumirma ka dyan sa dokumento. No, maari pong ganoon. Kapag ka po nasa ganoong sitwasyon, no, kahit pa notaryado, maari pong sabihin na walang bisa ang dokumento. Usapang Legal. Kapag hindi marunong bumasa, hindi naintindihan ang wikang gamit, no? O kaya naman ay nagkaroon ng fraud, panloloko, panlilinlang, panggagancho, ano pa bang ibang term, no, sa panloloko, no? Nalilipat po yung burden of proof. Anong ibig sabihin ng burden of proof? Yung bigat ng pagpapatunay sa sinasabing nagpapirma, no, hindi dun sa pumirma, no, sa sinasabing nagpapirma na nagpatupad ng dokumento para patunayang naipaliwanag ng buo ang nilalaman. At kung hindi, may presumption ng fraud o mistake. Maaring maanal o kaya ay voidable ang kasunduan. Usapang Legal. Okay, mamaya po tatalakay natin kasi may mga questions pa dito sa ating may iba pang mga questions pero ito po ay tungkol sa hinahanap ko lang yung isa pang question dahil ang tanong dito po ay hanggang kailan daw pwedeng habulin ang mana. Konektado rin po related sa ating talakayan tonight. Kaya ito yung screenshot ko. Padala rin po ng isa nating tagapakinig. Okay, so magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, Ai, Yani, Blights, and Tashi. Oh, my love, you don't even have to try, 'cause baby, you just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Big sa Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Ngayon pong 12 sa buwan ng Marso. Hindi pa pala swell day. Kailan ang swell day? Sa bukas? Oo, talaga. Kaya lang ang sweldo natin ay nakalaan para sa pagpapa-full tank. At saka sa mga increase doon sa itinaas lang, no, ng mga presyo ng mga ating mga bilihin. Medyo masaklap, ano? Ay, nako. Magandang gabi din po sa inyo, Lanlan Fortes, si anak ng inay. Magandang gabi po sa inyo. Gayun din, Melvin Lotrodo, Romel Livid. Magandang gabi din po sa inyo, Jerry Sumagaysay, si Elmer Bendol Ligaya, Supan Mirna de la Cruz, Tita Ami Miraflor Garcia, Felix Falcotelo. Magandang gabi sa iyo, Magdalena Martin, dyan sa Gagalangin, Tondo. Shout out po sa lahat ng mga taga-Tondo. Gayun din sa iyo, Miss Corina Hizon, at syempre pa kay Mami Eloisa Hizon, Buenas noches, Gael Enriquez, Chris De Solo, magandang gabi dyan sa Caloocan City North, Jerry Sumagaysay, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Batiin na din natin si Mario Orzame at Miss Maricor Angeles, syempre pa yung iba pang mga nanunood nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Usapang Legal. Kanina binanggit na po natin na kapag kapo, no, yung pagpirma ay dulot ng kamangmangan, maari itong maituring na fraud and therefore, no, maari pong maanal, no, maideklara na void o walang bisa ang dokumento. Pero, no, ang general rule po kasi, nauna na ako doon sa exception, ano? Ang general rule po kasi, kapag ka pumirma ka ng isang dokumento, no, ang presumption ay meron kang pananagutan, ano, na nalalaman mo yung sinasaad ng dokumento. Pero rebuttable po ito. Ibig sabihin, maaring, ano ba sa Tagalog yung rebuttable? Maaring madaig, no? Maari po itong madaig or mapawalang bisa, mapabulaanan. Yun pala. Dahil hindi po absolute, no? Itong presumption na ito, yung presumption ng regularity or presumption na nalalaman mo ang isinasaad sa dokumentong pinirma mo. Usapang Legal. Pwede po itong yung presumption na ito ay pwedeng ma-overcome ng isang clear and convincing evidence, lalo na po kung may incapacity or hindi pagkaunawa at walang paliwanag, no, tungkol sa isinasaad doon sa taong pumirma or pinapirma ng dokumento. Usapang Legal. At may epekto ba, attorney? No? Ang tanong, attorney, may epekto ba kung nanotaryuhan or nanotarized, no, ng isang legitimate, no, na notary public ang dokumento? Ay, attorney, pumunta po kami kay attorney Jeric Barreto. Pumunta po kami kay attorney Jeric Barreto. Pumirma po kami. Pinataas nga po ang kamay ko eh. Tinanong po ako, ikaw ba ang pumirma ito? Nalalaman mo ba ang dokumentong ito? Ikaw ba ang pumirma dito? No? Sinabi ko po, oo. Dahil akala ko po talaga. Sabi po ni ate, sabi po nung kapitbahay ko, sabi po nitong taong nagpirma ng dokumentong ito. Usapang Legal. So kung wala pong, kahit pa po notaryado ang isang dokumento, kung ito pa ay mapapatunayan, no, na mapatutunayan sa pamamagitan ng isang malinaw at convincing evidence, no, na hindi talaga ito naipaliwanag, lalo na no read, no write, at wala sa lengguwahe or hindi nasusulat sa lengguwahe na naiintindihan kahit pa nakakabasa, pero hindi naiintindihan. Or dahil sa, alimbawa, kayo ay Tagalog, naisulat ang dokumento sa salitang waray, hindi naintindihan. No? Maari pa rin po itong mapa walang bisa. Usapang Legal.
So again, kapag ka po merong ganitong aligasyon na hindi ko naintindihan yan, hindi na ipaliwanag, in fact, no read, no write po ako or nakakabasa ako, pero sa lingwahe na hindi ko naiintindihan, no? Ang burden ay nalilipat po doon sa taong nagpapirma, no? Para sabihin na naipaliwanag, hindi nagsisinungaling yan, naipaliwanag yan. In fact, meron pa kami, kasi uso na po ngayon, na nagvi-video or nagvi-video po yung notary public dahil alam niyo naman sa mga nagdaang araw, no? Issue na naman po yung pagpapanotaryo doon sa 18 Marines. Naging issue din po ito doon sa last year na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito din po ay naging issue doon kay sino pa nga ba yung isang si Gutesa, no? So yun po, no, wala po tayong dinidiscuss na merito dito sa usaping ito. Ang binabanggit ko lang ay naging issue ang pagpapanotaryo dito sa mga instances na ito. Usapang Legal! Kaya again, no, mahalaga pa rin po talaga ang pagpapanotaryo. But ngayon po, bilang pag-iingat ng mga notaries public, ng mga notaryo publiko, nagvi-video na po sila bilang patunay na, ito nga mga partido na ito, no, ay nag-appear dito sa opisina ko, no? Ang mga ito'y naipaliwanag ko din at natanong ko kung talagang naiintindihan. So, kaya po mas ngayon, lalo na kapag kamang ganito, mahirap na itanggi na hindi ko yan alam, no? Dahil kadalasan bilang pag-iingat po pag-iingat po ng mga abogado, ng mga notaryo publiko, may video documentation. Usapang Legal! Proteksyon na din po nila ito dahil maaari po silang managot, kung sila ay hindi alinsunod. Meron po kasing patakaran ang pagnonotaryo. So kung hindi po alinsunod sa patakaran, sa rules ang kanilang ginawang pagnonotaryo, maari po silang managot. Maari po silang masuspend ang kanilang komisyon, yung commission to notarize, ibig sabihin kapangyarihan na magnotaryo ng dokumento, o kung hindi man, maari po silang maari pong manganib yung kanilang lisensya bilang abogado. Usapang Legal! Magkaiba din po kasi magkaibang kapangyarihan yung pagiging abogado or lisensyang pagiging abogado at yung pagnonotaryo publiko. Ang notaryo publiko po dito sa atin requirement na abogado, na lawyer of good standing, pero hindi po lahat ng abogado ganito. Lahat po ng notaryo publiko dito sa Pilipinas ay abogado. Pero hindi po lahat ng abogado ay nagnonotaryo. Kaya mahalaga po na nalalaman din po ninyo ito kapag kayo ay nagpapanotaryo. Lalong-lalo na kung ang pinapanotaryo po ninyo ay yung halimbawa tungkol sa ay donasyon, yung ibinibigay sa inyong property o kaya naman ay mana kapag kayo may tinatawag na notarial will. Mahalaga po ang notaryo sa dalawang insidente na ito. But of course, sa mga iba pa pong mga kontrata, napakahalaga din po ng tamang pagpapanotaryo, lalo na po kapag merong deed of sale, dahil ang mga hindi regular ang depektibo ang pagpapanotaryo sa ganitong dokumento, ay maari pong maapektuhan yung requirement po kasi yung registrability. So kapag po ikaw ay inallege na hindi naman ninotaryo yan, pero na po, ipatay na po si nanay at tatay nung ninotaryo yan. Delikado. Bakit? Kasi treated as a private document itong dokumentong ito. So medyo may kahirapan. Paano mo ngayon, Paano mo ngayon mairirehistro kapag contested, yung dokumento or pagpapanotaryo ng dokumento. Usapang Legal! Margarita Guevara, magandang gabi sa iyo. Ramel Maluto, magandang gabi sa iyo. Doma Trisa 7816, magandang gabi.
Sabi niya, natandaan ako sa parting Bicol, isang reporter tumingin sa blotter logbook, hinuli tapos kinulong. Yes, reporter din po namin yon, no? Dati naming reporter dito sa radyo natin. At from time to time, may nagre-report din po dito sa DZRH. Magandang gabi sa'yo. Thank you very much. Banong, magandang gabi sa'yo. Sabi ni Banong, karamihan ay English po ang karamihan na ginagamit. Yes, bihirang-bihira ako makakita ng dokumento na nasusulat sa Tagalog. Although may nagawa na po akong dokumento na Tagalog, pero hirap na hirap ako, nangangamote po ako sa Tagalog, hindi dahil sa hindi ako marunong magtagalog. Nakita nyo naman, kahit bulul-bulul ako, no? Pero kasi po, no, yung lingwahe po ng batas, no, yung mga legal na terminolohiya, mahirap pong itagalog. Usapang Legal! Nakakahiya namang itaglish, although ngayon po, nauuso na kasi yung Taglish, Tagalog, English. Anyway, dakwan po natin ang ating talakayan. No? Kung ang pumirma po ay hindi makabasa o hindi naiintindihan ang wika ng dokumento at may aligasyon ng mistake or fraud, ang nagpapatupad ng dokumento ang dapat na magpatunay na naipaliwanag ito ng buo or naipaliwanag ng buo ang nilalaman ng dokumento. Kung hindi, may presumption ng fraud, mistake o vitiated consent, kaya avoidable or annullable ang kontrata or dokumento. Usapang Legal! So sa sitwasyon ng kamangmangan sa pagpirma at hindi na ipaliwanag ang nilalaman, hindi secure ang bisa ng dokumento. Yan. So, kung simpleng hindi binasa pero marunong at naintindihan, take note po ha, kasi marami sa atin, actually guilty din po ako nito minsan, pumipirma na lang ako. Kasi may mga pagkakataon po, halimbawa, bibili ka ng ticket o merong yung mga pagkakataon po ba, ano pa ba yung mga pinipirmahan na kung ano-ano, yung nire-release, para mo makuha yung dokumento na kailangan mo, pipirma ka na lang kasi wala ka namang choice. Halimbawa sa bangko, wala ka namang, ang sitwasyon lang dyan is pababasahin ka lang ng dokumento, di ba? Wala ka namang say, no? Wala ka namang say sa mga terms and conditions. Ito yung tinatawag po na contract of adhesion. Yung other party ang nagdidikta ng lahat ng terms and conditions ng inyong kasunduan or ng inyong kontrata at wala kang say. Kung hindi mo pipirmahan, ay wala kang mapapala, di ba? So, kumbaga, napipersa tayo, no? Kahit pa meron sana tayong objection, pero meron sana tayong question, or if you have your way, no? Gusto nyong may baguhin doon sa dokumento, pero wala kang choice because, well, it's a contract of adhesion at wala kang, not really walang karapatan, pero walang pagkakataon dahil unang-una, template na ito form na ito bibili ka ng sasakyan, nandun na lahat yun, pipirmahan ka na lang, papipirmahin ka na lang, hindi naman sasabing, ifo-forward ko ito sa iyo para ma-review mo, hindi, no? Kaya yung, halimbawa, bibili ka ng sasakyan, no, yung in installment ang pagbabayad at may tawag doon, bank financing, di ba may kahaba-habang kontrata. Pagkatapos ay maliliit ang font, no? Maliliit ang font at kailangan mo pa yata ng magnifying glass para lang pumabasa. Ay dahil sa napakahaba, pirma na lang tayo ng pirma without realizing baka dehado ako dito Pero kahit dehado ka man, wala ka kasing choice dahil either you sign it or you don't. Pag hindi mo pinirmahan, sorry ka na lang dahil. Usapang Legal! Ayan. So, kung katamaran na madalas marami po sa atin ganun dahil wala naman yun di ba? Kung ang dahilan po ay katamaran or kapabayaan, no? Kaya hindi ko na binasa tiwala ako sa kanya, no? Kadalasan mananatili po ang bisa ng dokumento. Sa ganitong senaryo, hindi automatic yung pagpasok ng batas, no? Yung provision ng civil code. Mas malakas, no? Mananaig ang presumption na alam ang pinirmahan. Kaya, hindi basta-basta pipirma ng pipirma. Usapang Legal! Yun.
So again, yung lalo na actually, no, unless mapatutunayan ninyo na nagkaroon ng fraud o hindi talaga mabasa at hindi talaga napaliwanagan, no, yung pagpapanotaryo ay mas pinalalakas pa nito yung bisa at yung presumption ng regularity ng dokumento. Usapang Legal. So ano naman ang kailangan, no, na patunayan or handa para sa pumirma na nagsasabing hindi ko ito naintindihan hindi na ipaliwanag sa akin Ayun, pwede mong kung totoo nga na hindi ka nakababasa, patunayan mo na you are unable to read o hindi ka nakakabasa. At o kaya naman ay nakakabasa ka nga pero nasusulat ito in a language na hindi mo naiintindihan. O kaya naman ay sasabihin sa attorney, paano ako makakabasa? Una, may katarata na po ako, hindi na po talaga ako nakakabasa. No? Attorney, bulag na po ako no? So hindi ko na po talaga mababasa yan. But then again, kailangan mo pong patunayan. No? Maari kasi nabulag ka na ngayon, no? Pero in the past, no, at the time na pumirma ka, hindi ka pa naman bulag, nakakabasa ka. This happens, no? Ang tatay ko po ay sa mahabang panahon, meron po siyang matinding cataract. In fact, bata pa lang po siya, meron na siyang cataract, parang inborn. I don't know kung tama yung pagkakaintindi ko, ano. Pero sa mahabang panahon, ang tawag sa amin doon lalap, talagang extremely napakalabo at konting-konti na lang, no? Konting-konti na lang. Kumbaga, ang banaag o nababanaag ng tatay. So, well, wala naman sa ganung sitwasyon na pumirma ng dokumento, pero it happens in real life, no? Na talagang napakahina na, no, ng paningin at halos hindi na nakababasa. Usapang Legal. So mag-plead, pwede po ninyong banggitin, no, sabihin na magkaroon ng fraud or mistake. Halimbawa, bagaman at pinaliwanag sa iyo, no? Yung pinaliwanag sa iyo ay kabaliktaran or hindi angkop or hindi talaga yun, no? Attorney nga, piniliwanag sa akin pero yung ipinaliwanag sa akin, no, hindi naman yun pala ang totoong nandoon sa dokumento dahil nga hindi ako nakababasa or hindi ko nga nakikita, no? Marami pong ganon. Sabi nga nila, kapag yung mga manluloko, magaling ang mga manluloko, nakakapag-strategize, nakakamanipula ng mga sitwasyon o even nakakamanipula ng dokumento, hindi po ba? Usapang Legal. Ay ano naman attorney, halimbawa unfair naman yan, puro na lang ang paliwanag mo, puro na lang po doon sa doon sa pumirma. Paano naman po sa aming mga nagpapirma? Ayan. Kailangan mo pong magpakita ng ebidensya na naipaliwanag ng buo sa pumirma. At sino ang nagpaliwanag dito? Kailan? Paano at naintindihan ba ito ng pumirma? Mas mabuti po na meron kayong independent witness, no? Merong translation, merong readback. Maari din po itong, again, dokumento o video, no? Video footage ng pagpapaliwanag at ng pirmahan. Usapang Legal. Okay. Magandang gabi sa iyo, Luis Calma. Good evening, Attorney Rina, watching from Angeles City. Ikaw ba si Calma Noir? More power sa programa. Maraming salamat po. At yung iba pang mga nanonood sa atin, thank you very much for watching. At feel free to share our discussion tonight. Ano? Meron pa tayong Malakas Don Billionario na. Meron pa tayong Malakas. So, mag-ready po kayo. Mag-register din po kayo para po kung may pagkakataon. No? Baka kayo po ang manalo ng 500 pesos. Yung 500 pesos ay, magkano na ba ang presyo ng gasolina ngayon? 5 litro. Papasok pa yun sa 5 litro, di ba? Yung 500 pesos. Kaya pang 5 litrong gasolina ng 500 pesos. Magkano ba yun? Ilang kilong bigas yun doon? Yung ilang kilong bigas ang 500 pesos. Pasensya na kayo, bihira po ako makakain ng kanin Umaasa lang po ako sa ayuda dito sa opisina namin. Kasi hindi po ako nagsasaing sa bahay. Wala po akong bigas sa bahay Mula pa
Anong taon pa ba ako hindi bumibili ng bigas? Parang ng rice yung rice na regular rice. Baka parang 2017 pa po yata ako hindi bumibili ng bigas eh. Usapang Legal. Magkano 8 kilo para sa 500 pesos. Marami-rami pa. O sayang din yun, malay nyo, no? Malaking tulong din po yun. Or para sa mga chikiting na kailangan ng load dahil ngayon, di ba may mga online classes, no? Kung wala naman tayong wifi, no? So pang-load sa mga bata. Okay naman pang dagdag pamasahe o pang dagdag sa iba pang mga bilihin o pangangailangan. Malaking bagay po. Sabi nga natin, every centavo counts. Lagi kong sinasabi yan. Usapang Legal. Oh, I am the son of Calma. Ay, magandang gabi po sa inyo, Luis Calma. At magandang gabi po kay Calma Nor. Si Calma Nor, ano po ba siya? Babae, lalaki? Ma'am ba siya or sir? Ano po ang kanyang pronouns? Kailangan mag-ingat sa mga ganitong pahayag dahil ayaw nating maka-offend at inirerespeto po natin ang gender preference and pronoun preference ng ating mga kababayan. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo. Mamaya, ibabalik ko yung tanong tungkol dun sa hanggang kailan pwedeng habulin ang mana. Makinig po dahil alam ko po na marami sa ating mga tagapakinig. In fact, ang dami pa pong mga messages. Pasensya na kayo, hindi ko agad nasasagot. Ang dami pa pong mga questions, messages sa aking messenger na nagtatanong kung hanggang kailan or karamihan related sa lupa, related sa kanilang relationship at related sa kanilang mana. No? So makinig po, baka po kapulutan ninyo ng aral, makuha kayong tip sa ating sasaguting next question. Usapang Legal. At magbabalik pa po ang Panyaran ng Bayan. Attorney Rina Seco, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Saglit lang yung 500 pesos ha. Meron pa mga questions kasi dito eh. Magandang gabi sa iyo, Ivy Gutierrez. Magandang gabi din po sa inyo, Boy Villanueva, no? Tungkol dito sa sanglalupa ng misis ko na hinati. Ang sabi sa kanya ay ilalagay na sa kanilang mga pangalan. Kung sangla po ito, kung sanglaan po ito, hindi pa po nagkakaroon ng paglilipat.
hindi po maaring magkaroon ng paglilipat ng titulo or magpaglilipat sa ibang pangalan. Ang sangla po kapag po hindi nababayaran, no, ang ginagawa po noong pinagsanglaan ay pinu-foreclose, no, at para isubasta. No? Pag sinusubasta, ibebenta po sa iba, ibebenta po ang property na subject ng sanglaan, no? Para po yung pinagbentahan doon, ayun po ang ipambabayad sa pagkakautang. Kapag ka po may subastahan, yun pong pinagkakautangan ay maari din siyang sumali sa subastahan. No? Binibigyan din naman po ng 1 taon mula sa pagkakabenta, pagkakasubasta, yung nagkautang, no? Para i-redeem o tubusin or tubusin ang property na nasabi nga nila na elite or na foreclose. Usapang Legal. So, mali po yung ganung proseso. But anyway, ang tanong, attorney, hanggang kailan po pwedeng habulin ang mana? Ang paghahabol po ng mana ay may iba't ibang prescriptive period or panahon, no, kung hanggang kailan maaring habulin. Depende po, no, kung ano ang habol mo. Halimbawa po, partition, reconveyance. Yung reconveyance po, ano, pagbabalik ng pagmamayari o kaya naman po ay yung annulment ng title kasi nailipat na sa iba or maaring reconveyance and annulment of title kasi nailipat na nga sa iba and therefore i-cancel yung title niya or i-annul yung title niya at ibalik sa'yo, no, yung title, yung property. Kadalasan po, no, hindi po nagpe-prescribe ang karapatan na mag-demand ng partition. Halimbawa po, ano, kayong mga magkakapatid, dekada-dekada na mula nang namatay si nanay at tatay, yung isang kapatid laang ang siyang naghahawak ng titulo, siya laang ang nakikinabang, no? Yun pong mga ibang mga kapatid, no? Ay ibang mga tagapagmana, kaya yan ay legitimate or marital or non-marital, yung tinatawag nating anak sa labas, bagaman at hindi na po yung tamang terminolohiya ngayon, ano? May karapatan po siya na mag-demand ng partition, no? Maliban na habang hindi pa na-repudiate or wala pang pag-aangkin o pagkakamkam, no? Kaya napakahalaga po na hindi tumutulog or hindi natutulog sa pansitan. Kailangan din po, ano, kapag ka po ay kayo ay may karapatan, lalo na pang malinaw, no, ang inyong karapatan, yung pamaya-maya, wag yung pamaya-maya, no, gawan ninyo agad ng hakbang dahil maari pong mawalan kayo, no, ng propriedad, no, dahil sa inyong pagmamaya-maya or pagsasawalang bahala. Usapang Legal. So again, pwede po kayong mag-demand ng partition anytime, no? Maari po na tumakbo yung prescription, no, kapag ka po nagkaroon na ng pagkakamkam and openly and unequivocally ang repudiation or pagkakamkam, no? So kailangan po umaakto na kaagad kayo. May mga pagkakataon, ano, ay ipapangalan muna kay ate. Dahil hindi pa po annulled eh. O, di ba? May kadalasang mga pagkakamali. Halimbawa naman po yung reconveyance based on implied or constructive trust, no? Ano ba ito, no? Halimbawa po may pagkakataon, ano, na naipangalan nga kay ate, nagkamkam na. Meron ng mga hakbang para sabihin na akin ito, nagpapahiwatig na kinakamkam ay sinasangla na yung property. Di ba kapag kaganyan na ipangalan sa kanya yung property, kumbaga sa ilalim ng batas, ang tingin dito ay hinahawakan lang niya ito para sa iyo, no? But then again, dahil nagkakamkam na, meron na siyang interest, dapat umaksyon ka kaagad. Usapang Legal. Annulment of voidable contracts, na may mga pagkakataon yung mga voidable o maaring ipawalang visa na contracts dahil sa merong mga tinutukan po ako ng barili, sasaksakin po ako, tinakot po ako, kaya ako pinirmahan. Ay habang 4 na taon from discovery of fraud or from cessation or pagtigil ng intimidation. Kaya again, hindi dapat na tutulog-tulog. Usapang Legal.
Okay, so yun, basically yun po. Marami pa yun, mahaba pa po yan, pero yun yung buod. No? Sa iba pong pagkakataon ay tatalakayin po natin yung iba pa at mas bibigyan pa po natin ng detalye. Okay? Yung ating talakayan kapag ka nag-discuss ulit tayo ng tungkol sa mana o tungkol sa mga properties. Okay? Okidoki? Usapang Legal! Dito naman po tayo sa yung mga gustong manalo dyan ng 500 pesos. Ang MBC po, Manila Broadcasting Company, DZRH, Jan Rus, no? Dahil kung kayo po hindi pa nanalo at hindi pa kayo nare-register, abay maganda po, mag-register na po kayo. Mag-register po online, meron po kaming form, ilagay ang tamang cellphone number at baka ikaw na po ang mapalad na mananalo ng 500 pesos sa aming Kring Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Na? Rest assured, no? Na ang inyo pong mga personal na impormasyon, no? Ang mobile number po ninyo ay pinangangalagaan din po ni Don Billionario. Okay, so nakahanda na ba ang inyong mga telepono? Dahil tumawag na. Nakatawag na pala ang ating Don Billionario sa ating Kring Kring Panalo Promo. May winner na tayo. Magandang gabi po sa inyo. Yuhu. Hello po, ma'am. Magandang yes. gabi. Magandang gabi. Taga Bocaue, Bulacan. Yes, ma'am. May tubig po kayo dyan. Sir, Ano may po, tubig, ma'am? may tubig po kayo dyan. Kasi di ba maraming nawawala ng tubig ngayon. O may baha pa ba? Kasi may mga areas na may baha pa din, di ba? Hindi nawawala ng baha. Pero anyway, so may segue lang ako. Magandang gabi po sa inyo. Ano pong pangalan nila, sir? Hello po, ma'am. Ako po si Kervin Fernandez. Kervin Fernandez. Ang tanong, pahihirapan ko ng todo. Pahirapan ng todo, ma'am. Kasi alam ko naman yung sagot niyan. Pahihirapan ko ng todo. Ano ang kauna-unang radyo sa Pilipinas? Kailangan pa bang memorize yan? Siyempre, number 1, DZRH. Okay, congratulations! Nanalo kayo ng 500 pesos. Huwag niyo pong ibababa ha. Kakausapin po kayo ni Don Billionario para sa inyong mga personal na detalye para po maipadala ang inyong napanalunan. Usapang Legal! Tama ka, Miss Gail Enriquez. Mabilis nga ang oras. Okay, tama po kayo. Tama ba na ang action for conveyance based on an implied trust can prescribe 10 years from the date of registration repudiation? Yes, tama po kayo. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin tonight. Hyper pa din ako kahit 2 oras lang yata ang tulog ko, pero hyper po ako tonight. Nai-energize ako ng ating programa. Nakasama ko po sa kabilang side, ang aming tech, ang aking paborito, lahat sila paborito ko. Kung sino nakaupo, yun ang paborito ko. Jeric Barreto, inalalayan po ako ni Don Billionario, at syempre pa mga taga DZRH News Television, ganyan din mga taga IT Department. Magandang gabi po sa inyong lahat, and thank you very much. Hanggang sa susunod pong Martes. By the way, sa Martes po, tatalakayin po natin, and I will have a resource person. Sasamahan po ako ng isang abogado din. No? At pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagpapiyansa o bail, pansamantalang kalayaan kung kayo po ay may kinaharap na kaso sa korte at na-issue na kayo ng warrant of arrest. Usapang Legal! At alam niyo po ba, there is such a thing as night court, kung saan maaari po kayong makapagpiyansa kahit gabi na at nagsarado na ang mga korte. Yan po at iba pa ang tatalakay natin on Tuesday. Ako pa ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli po ninyo ako maririnig on Saturday para sa hukumang pangtahanan. Nangunguna pa din sa time slot ng Saturday. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat and happy weekend! Sumainyo ang